Hello, what up? So another day, another verse na naman tayo and mapupunta tayo ngayon sa Psalms 19, chapter 8 and 9. So sabi dito, ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Sa panahon ngayon, karamihan ng mga tao hindi na sila naniniwala rito sa Bible. Maraming tao naniniwala sa Diyos, pero pagdating sa salita ng Diyos, naniniwala sila sa salita ng Diyos, pero hindi sila natatakot sa salita ng Diyos o hindi nila ginagalang ang salita ng Diyos. Tayo kaya, pinapahalagahan ba natin ang salita ng Diyos? Hinahayaan ba natin yung Word of God ang maging gabay natin sa araw-araw na kahit anong gaano kaingay ang sinasabi ng mundo, pag against sa sinasabi ng salita ng Diyos, sino ang pinapakinggan natin? Si Haring David, ang dami niyang pinagdaanan. Ups and downs din yung naging buhay niya. Kung babasahin natin yung buhay niya, ang masasabi natin sa kanya is talagang sumusunod talaga siya sa Word of God. Hindi siya perfecto, yes. Pero from time to time talaga bumabalik talaga siya kay Lord. Talagang alam niya na walang ibang way kundi kay Lord lang at sa kanyang mga salita. Sobra yung pagpapahalaga niya sa salita ng Panginoon at sobra rin yung pagkatakot niya rito. May takot siya sa Diyos at sobra yung paggalang niya sa mga salita ng Panginoon. Alam niyo sa Book of Matthew, sabi doon, Heaven and earth shall pass away, but the word of the Lord, hindi siya mawawala. Mananatili siya, kumbaga, mananatili siya. And sabi nga dito sa verse, diba, magpakailanman, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. So kung ang salita ng Diyos ay magpakailanman, hindi siya mawawala or mananatili siya magpakailanman, ibig sabihin, ang pagsunod natin at ang pakikinig natin sa salita niya ay magpakailanman din. So hindi siya seasonal, na para bang pag hindi mo makinig, hindi ka makikinig. Alam mo yun? So, bilang servant ng Panginoon, isang kawalang galang sa Kanya, pag yung kinakausap ka ng pinuno or sa panahon nila hari, pag kinakausap ka ng hari, pwede bang ipagwalang bahala mo or di mo pakinggan? Natural papakinggan mo. So, ganun yung pagpapahalaga ni David. Since siya ay isang hari din at alam niya na pag inutos ng hari ay hindi dapat mabali at hindi dapat suwayin. So, yung hari ay merong hari din na mga hari, and that is the Lord. So, pag nagsasalita ang Panginoon, inaano niya talaga yun, pinapakinggan niya talaga at sinusunod niya talaga yun sa abot ng kanyang mga kaya. Kung mapapansin natin sa panahon ngayon, especially sa panahon ngayon, kasi di ba lahat na nga nasa social media na, and kung mapapansin natin, lahat halos ng mga tao, kung sino-sino na lang yung napapakinggan. Kung minsan di mo na alam kung totoo ba o mali ba o tama yung pinapaniwalaan mo, di ba? Pinapakinggan mo. Marami kang boses na maririnig. Ang papakinggan natin laging boses, yung boses ng ating Panginoon. Ano sabi sa John 10? Ano raw, nakikinig daw yung pagtupa raw tayo ng Panginoon. Nakikinig daw yung mga tupa sa sinasabi ng kanyang pastol. Kilala raw ng pastol yung mga tupa. Diba? At sumusunod daw yung mga tupa doon sa pastol. Kilala nila yung boses ng pastol. So, dapat ganun tayo. Kahit gaano yung kaingay yung paligid, kahit sobrang loud ng mga mundo, ng kamunduhan, enjoyment ng mundo, pero pag hindi sinabi ng Lord, dapat dun pa rin tayo sa sinasabi ng Lord. Dun pa rin talaga tayo makikinig sa sinasabi niya. Alam mo yung nung dati wala pa naman talagang mga technologies. So dumedepende yung mga nasa laot, yung mga nasa barko. May compass sila. Dati pa yan. May compass sila. So doon sila dumedepende sa compass kung
kung nalilihis ba sila sa pupuntahan nila o hindi, 'di ba? So, yung salita ng Lord para siyang kompas sa atin na malalaman natin kung lumilihis na ba tayo o hindi. Kinakailangan natin yung salita ng Diyos para malaman natin kung kakaliwa ba tayo o kakanan. At pag sinabi ng Panginoon na kakanan ka, kumanan ka. Pag sinabi ng, alam mo yung parang sa ngayon yung Google Map or Waze, mga ganyan, di ba? Pag sinabi na turn left, le-left ka, di ba? Turn right, ra-right ka. Continue straight, mga ganun. So, parang ganun yung salita ng Lord. Kapag sinunod mo yun, yung salita ng Panginoon, makakapunta ka sa patutunguhan mo. Kung sakali bang lumihis ka, i-reroute lang niya yun. Pero ang destination mo, dun pa rin sa destination na tinype mo or pinakita sa'yo ng Google, ng mapa, di ba? So, parang ganun ang salita ng Panginoon. And magpakailanman siya. Dapat habang buhay. Hindi yung parang sa umpisa lang tayo magaling. Dapat habang buhay yung pagsunod sa Lord. Nawa every time na malalaman natin yung utos ng Panginoon, sumusunod tayo, hindi dahil sa napipilitan lang tayo, dahil natatakot tayo maparusahan, ganun. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Pero nawa, kaya tayo sumusunod kasi gusto natin siya mapangiti. Kaya tayo sumusunod kasi gusto nating matuwa siya sa atin. Ngayon, nawa mamuhay tayo na may paggalang at pagsunod sa ating Panginoon. At nawa ay patuloy tayong magbasa ng salita ng Panginoon or makinig ng salita ng Panginoon dahil sabi nga 'di ba, faith comes from hearing and hearing by the word of God, 'di ba? So yung pananampalataya natin sa kanya, nakadepende yan kung nakikinig ba tayo ng nakikinig or nagbabasa tayo ng nagbabasa ng salita niya, 'di ba? No, patatagin tayo ng Lord, yung pananampalataya natin. Tapos nawa dahil sa araw-araw nating pakikinig ng salita niya, nawa napapalapit tayo sa kanya, no? Nawa mas nagiging kawangis niya tayo. Nawa yung salita niya, yun yung nagiging gabay natin sa pang-araw-araw. And alam niyo mga kapatid, pag lagi tayo nagpe-pray, kinakausap natin siya. Tapos lagi tayo nagbabasa ng Bible niya, kinakausap niya tayo. So two-way communication. Imposible na hindi natin malaman yung salita niya. Automatic yan malalaman natin kasi lagi natin siyang kausap. So kahit gaano kaingay ng paligid, sure ako na maririnig natin yung boses niya. Kapit lang tayo sa salita ng Panginoon sa mga pangako niya. Di ba? Sundin natin yung kalooban niya, sundin natin yung utos niya. Tapos, pagsilbihan natin siya, makapagbigay tayo ng papuri sa kanyang pangalan, mapangiti natin siya. Yun ang pinaka-importante. And patuloy natin siyang mahalin dahil sobra yung pag-ibig niya at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So, God bless everyone and nawa patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon.